Guys, kumusta? Today is Saturday, June 13, 2026. Pupunta tayo dun sa dealer na pinagbilang ko ng Mazda. Nag-text sila kahapon na andyan na daw yung rehistro tsaka yung sticker. May option naman ako na ipa-mail na lang. Kaso sabi ko, andyan na baka mamaya magka-problema pa, mawala. Sige, kahit medyo malayo, 50 minutes one way, at least ma-secure ko. Isa yun sa isa yun sa pinoproblema pagka bibili ka ng kotse, di ba? Yung rehistro. Nagkaroon na ako dati ng experience no, I think 2008. Yeah, 2008 yata or 2008 or 2007 sa Pilipinas. May binili akong Kia Pride dyan sa Makati. Nagpasama pa ako sa kapatid ko kay Dayang. Nautakan ako kaya ngayon natututo na ako. Nung tinignan ko yung kotse, yung Kia Pride, okay naman, na-test drive. Tapos, pero wala pa akong dalang pera. At the next stop sign, turn left. Sabi niya, At the stop sign, turn left onto Cane Island Parkway. mag-reserve ka na para hindi na namin ibenta sa iba. Magkano reservation? 500. Sige, mauta ka, dapat wag ka papayag sa ganun Kasi pag nagdalawang isip ka, wala ka ng choice, sayang yung 500 mo. So, nung bumalik kami kinabukasan with the money, nagdahilan sila, nawawala yung titulo daw, parating na, ganyan-ganyan. Ang daming palusot. Sige, sabihin namin sa'yo, pag nandito na, may mail na lang. Nung nabili ko na, wala, hindi na, nagtago na. Nagtago na, and kaya yun, ginamit ko yung Kia Pride sa Lucena, siguro 2 years. No? Ginamit ko yun. Hindi ako nakapag-renew ng registration. Kaya pag may nanguhuli dyan sa highway, nagsa-side road ako dyan sa Gulang-Gulang, basta dyan sa Lucena, nagsa-side trip ako para maiwasan yung mga nanguhuli. Isa yan sa sakit ng ulo. And then, nung nandito naman ako sa Amerika 13 years ago, may nakita ako sa marketplace, Facebook Marketplace ba o Craigslist. Nagmadali pa ako bilang ko yung tao binilhan ko rin, Mazda 3. Mura lang ang bili ko, $800 lang yata, $800. Kaso nung i-rehistro ko na, doon ko na-realize, ba't nga pala ganun? Yung pinagbilang kong tao, hindi siya yung nakalagay dun sa rehistro. Ang dami niyang palusot na kesyo sa anak daw niya yon, ganyan. So isa yun sa isa sa mga red flag, pagka bibili kayo at hindi maayos ang rehistro, wag na lang, kasi kahit gaano kamura yan, walang silbi, hindi mo marirehistro. Kaya nga sabi ko sa misis ko, dito sa dealer ako, sa used car dealer ako bumili, kasi takot talaga ako bumili sa tao lang, yung private seller. Kasi baka mamaya pag nagka-problema, lalo sa registration, ibablock lang tayo sa Facebook niyan. Hindi mo na mahanap yan. At least ito, kahit pa paano, legit. Yun nga lang, pagka bumili ka sa dealer, mas mahal siya ng mga $2,000, mas mahal siya ng ganon. Mas makakamura ka sa private seller. Kaso kailangan mo mag-iingat. Okay, 32 minutes, 22 miles. We need to get back before the rain drops. It's getting dark. Dito na ako. South side ng Houston to medyo sketchy tong lugar na to. Para magkaroon ka idea, para siyang Banawe. Mahirap magtiwala dito, May experience na ako dati 10 years ago din yata, nung may tinitingnan akong kotse. Pagdating ko dito, South Gessner, yung Altima tagpi-tagpi iba-iba ang kulay halatang binuo galing junkyard So okay lang sana yun kung ang problema sa mga ganun, kasi In 600 feet, turn. baka magka-problema ka sa registration at hindi mo ma-register. A bunch of small dealerships here. Look at this Scion XB. Okay.
dealerships and car repair shops. Okay. That's the very end. Yeah. Erasmus Drive. And let's check out the other cars they're selling also. They buy this kind of cars and they fix it and they sell it. Here. Okay. Nice. Yeah. Registration. This is nice. Sticker pa lang pala. Ayan. Okay, it's just a sticker and then they will mail the title in my house. This is nice. Hyundai. This is nice. Corolla. Ito the nice. Another Corolla. Spoiler. Okay. I did not see this last time. Corolla. Yeah, I'm just looking. So she said that they're gonna receive more Corollas next week. I said I'm just gonna look around. Look at that paint job. Look at that paint job. Mitsubishi. Yeah, Mitsubishi. Huh. Okay. Benz 4MATIC. Nice. Brown leather. Okay. Smells good also. CX-5. I think this is 2014. They mentioned this last time I was here. I didn't get this because it has, I think, 129,000 miles. 129,000 miles. Also has sunroof. Yeah, I didn't get this because of the mileage. Looking for another Mazda. The black one is 3-row seat, 2012. Okay, I'll check it out later. Look at this paint job. Paint job. Look at this paint job. Okay. This is probably a cheap Honda Civic. Good project car. Faded on top. It's a good project car because it's old. It's probably cheap. Yep, smells old. This is what I smell. Okay, pickup truck. Nissan. It's also a good truck. Work truck. Yep, Frontier. Okay. Okay. Okay, it's a work truck. Look at the scratches. Turn. There we go. Nice. Okay, could be a camper pickup truck. Nice.
Toyota Yaris. That's a good car. They buy these cars in this condition and fix it. I'm on my way. Thank you. They said that they have a Mazda CX-9. This is probably CX-9. Three rows. It's not bad as long as the engine is and transmission is intact. Not bad. It's fixable. So ito na yung registration sticker up to 2027 next year. So we got that out of the way. Ano ibig sabihin, na cross out ko na. Safe na tayo. Pwedeng marehistro. Sa ibang kumpanya din, yung mga malalaking kumpanya, there was a time na yung Carvana, kung narinig nyo yung Carvana, no? Madami nagkakaproblema dyan before. 6 months na daw, wala pang registration, wala pa ring rehistro na dumarating, puro temporary plate pa rin daw sila. There was a time nagka-problema sila dyan. Kasi I think yung mga out of state na transaction, yung binibili nila mga kotse kasi I don't know. Pero at least ito, 2 weeks lang nakarehistro na yung sasakyan officially, na safe na tayo kahit masita tayo or mahuli, no? Hindi na mako-question yan. Yung titulo sa bahay na i-deliver, yung DMV na magme-mail nun. Okay, I'm home. Let's install the sticker. I think I can use. Okay, alcohol. Is clean enough for the install. There you go. No. There you go. That's it. Officially registered na yung kotse, yung Mazda. So sabi ko nga sa miss ko, nakahinga ako maluwag, no? At least hindi ako naloko. Kasi, di ba, kahit gaano kamura yung sasakyan na nabili mo, kung hindi mo mare-register, walang silbi yan. So parang yung nangyari nga doon sa Mazda 3 na binili ko, hindi ko ma-register. Pinajunk ko na lang. Ano lang, binili na as junk. Pero ganoon pa. At least sobrang mura yung bili ko. Parang 750 nga yung bili ko. Tapos nung binili sa akin ng salvage, 400. So nalugi ako ng 350. Pero nagawan ko rin naman siya ng video. Okay lang, halos break even. Halos. Pero I learned my lesson. Napaka-importante ng title, ng registration. Yan, yung mga yan. Huwag mong kahit gaano kaganda yung sasakyan, kahit gaano kamura, title and registration ang pinag-uusapan diyan. And also I learned something dito sa process ng pagbili ng ng kotse. First time ko bumili ng rebuilt title. Okay, so dalawa yan. Yung salvage title, pag sinabing salvage title, hindi mo yan mapaparehistro. Kailangan i-rebuild muna. Okay? So kunyari, yung kotse na aksidente, na wreck, imbis na ipaayos ng insurance, dinideclare na lang nila yan na salvage title. Minsan kasi mas mahal pa ipaayos kaysa ayusin, no? Kaya dinideclare na lang nila kahit hindi ganun ka totally nasira. Anyway, so
pag dineclare yan, i-auction yan. So yung mga dealership katulad ng pinagbilan ko, bibili ng mga na wreck na ano na nasasakyan. Bibilhin nila yan ng mura. Tapos ipapagawa nila. And then pag napagawa na nila, i-apply na nila ng rebuilt na title. So pag in-apply nila ng rebuilt na title, may taga DMV, dadali nila yan sa DMV, yung LTO dito. Yun na mag-i-inspect. I-inspectin kung safe lahat, ganyan. So depende sa state kung ano yung mga tinitingnan. Ang problema lang ito pala yung ano, itong Mazda CX-5, yung airbag light nito intermittently nagbi-blink kasi may problema sa ano, seatbelt. Siguro na-retract to yung seatbelt tensioner. Madali lang yan ipaayos eh. Nakita ko na sa eBay. Babakasin ko lang yan tapos isi-ship ko. Tapos pag aayusin na lang ng 1 day tapos isi-ship back. So, kasong problema ko mga 1 week yan eh. 1 week. So hindi pwedeng walang gamitin si Mrs. Kaya dapat merong gumagana. So papaayos ko muna yung Explorer. Pag naayos saka ako naman aayusin yan. Pero hindi kasi requirement dito sa Texas yung ano, yung airbag light. Lalo na intermittent. Pag nakailaw siya completely, ibig sabihin patay ang airbag light, ang airbag system mo. Pero pag intermittent, paano-ano lang. Kasi nga yung sensor nitong ano, nung seatbelt. Anyway, so yon. Pagka yung salvage title inayos na, check upin yan ng DMV kung safe nang gamitin, roadworthy, tapos i-issuehan na nila ng rebuilt title. So yun ang itsura. Ang pros and cons, rebuilt, pag bumili ka ng rebuilt, mura. Ang cons naman, hindi mo na siya syempre mababa ang value niyan pag binenta mo as compared dun sa mga walang damage. Tapos hindi mo siya merong ano eh, myth na ano, pagka bumili ka doon ng rebuilt hindi mo raw makukuha ng insurance. Hindi, ito walang problema, progressive ang insurance nito eh. Yun nga lang, hindi na pwede comprehensive. Syempre hindi babayaran ng insurance company yung original na presyo niyan kasi ni-repair na yan. So okay lang, pang ano lang, extra car namin to habang inaayos yung ano, yung Explorer, no? Hindi natin alam kung sa future si AJ magdadrive nito o kukunan ko lang siya ng sedan. I don't know, pag-usapan pa namin. Ano na ito yung aming fourth car. So tatlong driver, 4 ang kotse. So si AJ 2 years pa kasi mag-14 pa lang siya eh. 16 pwede na siya mag-practice mag-drive. So matagal pa. Magagamit pa namin to 2 years, walang problema. 60,000 miles eh. So ayun, at least nakahinga na ako ng maluwag kasi legit yung dealer. Tapos wala silang problema sa pag-register. Siyempre kung may sira yan, hindi i-register. Hindi papayag ang DMV, no? Kung may diferensya na in terms of safety. Pero yun nga, kung ako tatanungin nyo ngayon, after 2 weeks of owning this car and paying that much or that much less, ano ba ano ba maganda? Baka dapat nagdagdag ka na lang, tapos yun nga, no, yung legit na sasakyan talaga, tapos ano tawag dito, hindi rebuilt yung hindi rin eh, kasi sabi ko nga extra car lang namin, tapos ayaw na namin ng may car payments, binayaran namin ito ng cash eh. Walang monthly, kaya ano, magaan lang siya. Tapos ano pa, and sabi ko naman sa inyo dati, di ba, naghahanap ako ng project car. I think eto na yon. So kanina umaga nag oil change ako, nag transmission flush, tapos tinanggal ko yung mga surface rust. Ang dali lang pala, talagang napakababaw lang. Inisprayan ko lang ng chemical, and kung may time ako pipinturahan ko yung ilalim. So that's it guys, tatapusin ko na yung video na to. See you next time, bye.